Hello kaibigan, hindi mo ba mabuksan ang GCash account mo dahil your account is on hold? Dito sa ating video today ay sasabihin ko sa iyo yung mga pwedeng dahilan kung bakit hindi mo mabuksan ang account mo at kung bakit on hold. Okay, so open muna natin ang ating GCash account. Kung mapapansin niyo dito sa may front ng aking GCash app, your account even more secure dahil ito yung another account ko na matagal ko nang hindi nabubuksan. So, once na ma-input na natin yung ating mobile number, magpapadala sila ng OTP. Lalagay lang din natin dito. And dito nga lalabas yung message na your account is on hold. We need to take another look at your account and may need additional documents for you. So, kapag tinatap natin dito yung get help, ang makikita lang natin dito ay, hintayin lang natin, naglo-load pa, mga possible reasons kung bakit on hold yung ating account. Mababasa natin yung mga iba't ibang dahilan katulad na lamang ng inactivity, invalid information, illegal use, and legal orders. And yung pinakalas, inactive wallet. So, hindi ko na isa-isahin pero pa-clean ko na lang explanation. Kapag yung ating GCash account ay hindi fully verified, in the last 12 months, maaari tayong ma-deactivate kapag mali yung documents na binigay natin. Halimbawa, peki yung identity na ating pinasa. Saka syempre, kapag nagamit yung ating account para mang-scam. Saka halimbawa, kapag hindi na natin nagagamit yung ating GCash account for at least 6 months, it's considered inactive na, okay? Pero meron pa naman mga paraan para mabuksan ulit natin yung ating GCash account, lalo na pag yung ating GCash ay on hold pa lang naman. Depende yan sa kung ano yung hihingin sa atin ni GCash at kung makakapag-provide tayo ng mga documents na magpapatunay na sa atin tong account na gusto natin i-retrieve. So, sabi dito, i-check natin yung ating email or yung mismong SMS natin kung meron ba kayong na-receive na message from GCash. Dahil nagno-notify naman sila sa atin kapag halimbawa yung ating account ay madi-deactivate. Don't worry kung wala kayong na-receive na message dahil meron pa rin naman paraan para ma-retrieve natin yung account natin. And meron lang tayo mga kailangan ihanda na documents katulad ng 2 valid IDs natin. And syempre, pipicturean natin yan, yung harap at likod. At magpipicture din tayo kasama yung ating ID. Pero, etong mga dapat natin gawin ay mapapanood nyo sa ating next tutorial. Pero kung gusto nyo na mag-proceed, pwede naman na kayo mag-chat kay Gigi. Then, piliin nyo lang dun yung account is on hold. Then, eto yung mga dapat nyong i-provide. Pero katulad ng sabi ko, kung gusto nyo ng another complete guide, ang ating link ay nasa comment section lamang.